Paniwala ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, wala nang iba kundi si dating Speaker Martin Romualdez ang nasa likod ng pagbawi ng testimonya ng mga dating tauhan ni dating Congressman Saldi Co. Posible na ang kampo po ni Martin Romualdez ang nasa likod sa pagrekanto ng APA. Siyempre! Yun nga! Bakit wala pa rin kayong ginawang aksyon? Good evening mga boss! Welcome back sa panibago nating video. Doon sa mga viewers natin na taga ibang bansa o saang lupalop man kayo ng mundo, magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyong lahat. So ngayon mga boss, balikan lang natin mga boss yung recount ng apat na dating ex-Marines mga boss o apat na mga sundalo na kung saan biglang nag-iba ng landas mga boss. So halika panoorin natin. Inakusahan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla si dating Speaker Martin Romualdez na nasa likod umano ng pagbaliktad ng ilang nagpakilalang dating bodyguard ni Zaldi Co para umano pahinain ang kaso. Pagdidiin ng Ombudsman, gagamitin pa rin ang mga testimonya. Nakatutok si Joseph Moro. Kana daw ni Romualdez mga boss. Pagkana daw ni Romualdez, sabi ni Ombudsman. Paniwala ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, wala nang iba kundi si dating Speaker Martin Romualdez ang nasa likod ng pagbawi ng testimonya ng mga dating tauhan ni dating Congressman Saldi Co. Posible na ang kampo po ni Martin Romualdez ang nasa likod sa pagrekanto ng APA. Siyempre! Yun nga! May pa siyempre ka pa dyan, Ombudsman. Bakit hanggang ngayon tahimik ka pa rin? Wala kayong ginawang aksyon. Higit kumulang 2 linggo na yung sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sinabi na ang dating speaker pero hindi pinangalanan, pero ngayon wala pa rin kayong ginawang aksyon. Anyari? Posible na ang kampo po ni Martin Romualdez ang nasa likod sa pagrekanto ng APA. Siyempre. Sino pa? Sino pa ba ibang makikinabang dyan pag nag-recount yan? Ang binabawi nilang testimonya ang kanilang naunang pahayag na naghatid sila ng mali-maliit ng pera kina Pangulong Bongbong Marcos, no Speaker Romualdez at iba pa. Ang sinumpaang salaysay nga ng tatlo sa kanila ay ginamit ng Ombudsman para imbestigahan ang pagkakasangkot ni Romualdez sa flood control scam. Sabi ni Remulla, gustong pahinain ni Romualdez ang kasong binubuo ng Ombudsman. The camp of former Speaker Romualdez, his lawyers, his strategists, his advisors, saka na natin sabihin yung mga ibang pangalan. Kumaga they're chipping away the... Oh, they're trying to do it, yeah. They're trying to do it. They're desperate. Ang sabi sa GMA News ng mga dating bodyguard, tinakot sila ng Ombudsman na sasampahan sila ng patong-patong na kaso kung hindi sila pipirma sa inihandang affidavit. Pinabulaanan din niya ni Remulla at sinabing meron silang ebidensya na hindi nila pinilit ang mga dating bodyguard. These people, freely on their own, went with one of the ombudsman people to go to the locations, and they were the ones who pointed at specific locations where they delivered the money. Ayaw nga nila ng protection kasi nga kaya nila yung sarili nila Paano sila manatakutin? We're offering them security. May tumatawa pa nga May kinikilig pa nga habang pumipirma Tuwan-tuwa Mariin namang pinabulaanan ni Romualdez ang paratang na siya ang nasa likod ng pagbaligtad ng mga dating tauhan ni Co. Ang pagbaliktad nila ay patunay umano na mga akusasyon ay hindi totoo at gawa-gawa lamang. Ayon kay Romualdez, haharapin niya ang mga aligasyon at dedepensahan ng sarili. Pero umatras man ang tatlo, sabi ni Remulla, gagamitin pa rin. Tingin ko mga boss, pinaikot-ikot lang tayo dito. Na kunyari, gumawa sila ng aksyon dito sa mga testigo mga boss. Nakakasuhan kunyari. Ayaw nga nila ng protection kasi nga kaya nila yung sarili nila Paano sila manatakutin? We're offering them security. May tumatawa pa nga May kinikilig pa nga habang pumipirma Tuwan-tuwa Mariin namang pinabulaanan ni Romualdez ang paratang na siya ang nasa likod ng pagbaligtad ng mga dating tauhan ni Co. Ang pagbaligtad nila ay patunay umano na mga akusasyon ay hindi totoo at gawa-gawa lamang. Ayon kay Romualdez, haharapin niya ang mga aligasyon at dedepensahan ng sarili. Pero umatras man ang tatlo, sabi ni Remulla, gagamitin pa rin ng Ombudsman ang kanilang mga testimonya. Hindi aniya porke binawi ay hindi na totoo ang mga sinabi na nila. It doesn't weaken or strengthen, but of course, it just points out to the fact that
there are people working on his behalf to obstruct the ends of justice. Ang recantation is frowned upon by the courts. That is the way that the courts are supposed to treat recantations. Especially, ito nga, twice na nag-issue ng testimonies against Romualdez itong mga to. Afterthought na yan eh. Ngayong tinalikuran na ng tatlong mga dating bodyguard ang kanilang mga salaysay dito sa Ombudsman, ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, posible na rin silang maging kapwa-akusado ni Romualdez at Co. They'll be charged. What charge, sir? To be part of the, as part of the, we will do it. We will, as one of the accused. Na-charge namin sila. In which case? That's natural. That's natural. Kasi nga, kaya nga hindi sila chinarge. Kasi nga, tumitistigo sila. Pag hindi sila tumistigo, di charge namin sila. Ako, accused na sila. Hinihingan pa namin ng pahayag ang tatlong bodyguard at kanilang abogado na si Levito Baligod. Pero dahil sa pagbawi nila ng mga testimonya, iniurong ni dating Senador Sonny Trillanes Ito, tuwan-tuwa na si Tulfo dito mga boss. Si Trillanes, ayan mga boss, o si Trillanes at saka si Tulfo. Nakakaluka. Pero dahil sa pagbawi nila ng mga testimonya, iniurong ni dating Senador Sonny Trillanes IV ang reklamong cyber libel laban sa apat na isinampa niya matapos ang aligasyong hinatiran din siya ng pera. Sabi naman ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Senator Erwin Tulfo na naghain sa kanila ng reklamong oral defamation dahil din sa parehong aligasyon. Expected ko na ho yun na magre-recant ho sila because talagang from the very start, alam naman ho ng lahat ng tao na those stories that they're making up. Kasi kung talagang totoo yung sinasabi nila, hindi siguro ganun kadaming demanda ang abutin nila. Halos lahat na binanggit nila, nagdemanda including myself Doon siguro sila naisip. And then just to clarify, yung final ho namin sa Pasay, hindi po sila nag-a-appear. Ilang beses na po sinapina ng Pasay Fiscal's Office. Sabi ni Remulla, gustong pahinain ni Romualdez ang kasong binubuo ng Ombudsman. The camp of former Speaker Romualdez, his lawyers, his strategists, his advisors, saka na natin sabihin yung mga ibang pangalan. Kumaga, they're chipping away the... Oh, they're trying to do it, yeah. They're trying to do it. They're desperate. Ang sabi sa GMA News ng mga dating bodyguard, tinakot sila ng Ombudsman na sasampahan sila ng patong-patong na kaso kung hindi sila pipirma sa inihandang affidavit. Pinabulaanan din niya ni Remulla at sinabing meron silang ebidensya na hindi nila pinilit ang mga dating bodyguard. Sige, magpakasasa kayo ngayon. Freely on their own, went with Habang hindi pa. So habang hindi pa kayo nakalawit, sige, magpakasasa kayo ngayon ng gusto. They were the ones who Dahil darating din yan. specific location. Darating din yung araw para sa inyo.